And ayun, we are live. We are live. Live as the... Yeah. We are live, guys. What's up? What's up? Guys. Uy, ang dami nag-join. Hello, guys. Hello, hello, hello. Hello, guys. Hello. What's up, everybody in the south, in the north, in the east? Ay, naku, wala na ako masabi. May gali, wow. Hello, guys. Hello, 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 hello. Yung mga tao sa Discord, hello din. Pero ang tanong, ay live ba ko sa Discord? That's the question, no? That's the question that... Hello, hello, Magnus. What's up? I know you're present. You have, meron kang candy na masarap. Wait lang. Wait lang, men. Video capture device. Attendance check. Oh, wala. Only student ka pa lang ngayon. So, ay, hindi pa pala na-configure, no? Sayang. Hindi pa na-configure yung ano ko, men. Yung tag dito. Yung para sa Discord. Wait. Anyway, okay lang yan. Hindi bukas na lang, ano? Okay lang naman yun. Dapat ganun lang tayo, men. Dapat kapag may mga ganung problema, dapat relaxan tayo. Hindi tayo OA. Dapat ano lang tayo. Ano tawag doon? Nonchalant. Ay, no. Hello, guys. Kamusta? How's your day? How's your day and how's your life in the deep blue sea? Is it hot again? Yan ang pag-uusapan natin palagi. Mainit dito sa Pilipinas, you know. Hello! Okay lang, sir. Nakahiga pa. Wow! Bakit anong trabaho mo? Bakit nakahiga ka pa? Men, bakit nakahiga ka pa? Sarap naman ang buhay mo. Nakahiga ka lang. Anong work mo? Ba, sarap pa. Yan ang the best. Yan ang dream job. Diba? Alam mo yun? Nakaano ka lang. Nakahiga ka lang, ano? Tapos pa... Actually, that's the idea eh. Yun yung actually yung parang gustong-gusto ng mga tao. Kaya sila nag-trade, diba? Gustong-gusto nila yung idea na mag-ano lang sila. Nakahiga lang, tapos mag-trade, tapos magkakapera, mag-grab, gano'n. Gar, paldo na ba? Di pa eh. Wala nga eh. Talo tayo ngayon. Bias natin sa gold ay... Bias kasi natin sa gold ay buy eh. Tuloy. Di ba? Legit yun. Tagal nung funded account mo. Matagal eh. I-follow up mo lang. Ano kasi yun eh. Medyo matagal talaga yan, men. Para, Ayan, tignan mo naman. Look at that shit. What the F, man? Ayan, oo. Diba? Mukhang magdo-double kaso lagpas na, Diba? Transitionist. I'm a transitionist. Kaso hindi nyo ako kita. Ayan, joke lang. Ayan, diba? Ayan nyo bukas, ma-integrate na yung Discord. So, sumali lang sa Discord. So, dyan ako. So, yung chat. Actually, that's mainly for the chat. So, diba? Ayun, hello guys. Dump mo BTC. Nako, kung may BTC. Actually, nabenta ko na yung BTC ko nung February. Ay, March. Early March. Nabili ko yun nung 14K. Nung 14K pa lang. Yun lang ang alam ko sa BTC. Yun lang. Tapos, aksidente ko pa yun. Hindi naman aksidente. Parang, ano ba tawag dito? Parang, paano ko ba masasabi? Aksidente ko lang siyang nabili dahil may extra lang ako nun. At saka I'm trying to double sa mining nun. So, parang ang nangyari nun is, try ko nga itong mining na to. Ganyan. Yun.
So, mukhang okay naman siya doon. Pero ang laki kasi talo eh. Talo eh, di ba? Na-try nyo na ba may mining? Noon talo eh. Talo talaga eh. Alam mo yun? Nung panahong yun, around kahit noong 2020, di ba? Yung friend ko din is, may friend ako na meron siyang parang solar panel system sa Pampanga. Tapos, libre na, practically yung mining niya. Pero, ano pa rin siya ngayon? Medyo nag-iisip pa rin siya tawag ito? Other things to, agad yung pera niya. Yun yung literal na yun yung literal na 6 digits per day. Kaya ang hirap no? Kaya nga ako na parang na-engganyo na mag-research doon. Dahil sa kanya, nagbukas siya ng account sa akin dati. So, dati kasi mayroon akong IB. Yung IB, yung trading group ganun. So, meron kaming ganun dati. Tapos nagbukas siya. Ang binukas niya sa akin is around 6 million pesos. 6-7 million pesos. Try lang daw. Dito pa. Try ko lang muna 6 million pesos Try lang kasi baka alam mo naman yon, baka scam ako eh. So, try ko muna. Lagay muna ako ng 6 million pesos. Dahil grabe naman grabe naman yung scam na yun. Diba? Try muna. 6 million pesos. Oh, man. Grabe yon. Nagulat ako eh. Kasi, ang nun is, syempre, mag-notify yung broker kapag nag-deposit na yung client mo nun, di ba? So, siya? Ganyan. Tapos, biglang nag-notify. Tumawag sa akin yung country manager. Mayroon daw nag-deposit ng 130K USD doon sa IB ko. Sabi ko, medyo sabi ko, hindi, yan, okay lang yan, mura, normal naman yun, 100K, 200K, so, parang no biggie. Tapos, parang ni-reiterate niya sa akin hindi, USD, what the fuck, man? Grabe yun. Yung araw na yun, tapos napatawag ako ikaw ba to? Hindi, nalalaman ko na siya na yun. Alam yun, try yan. Pero grabe naman kasi yung mining, niya dun dati. Parang around 600 square meters yung facility niya. At ang lang doon, yung maliit na bahay is yun lang yung lalagyan nung mga GPUs niya. Tapos the rest, solar panels na yun. Diba? Yung buong paligid, solar panels na. Grabe yun. Tapos ayun. Grabe yun. Ay, hanggang ngayon, tumatakbo pa rin yung account niya sa akin. Kahit siya na nga lang yung inutos ko kasi yun sa assistant ko. So, parang nangyari doon is IB niya na lang. Yun na lang yung niya. Mag-manage. Tipong mag-manage ka lang ng isang account. Alam mo yun? Mag-manage ka lang ng isang account. Shit! Tapos, yung mga ganong halaga, pwede na eh. Mabubuhay ka na dun eh. Diba? Mabubuhay ka na. Diba? Anyway. Try lang. 6 million. Where is your Lambo? Nasa labas. Gusto ko rin maging kaibigan. Oo, tapos yun? Tapos medyo chillax pa siya sa buhay. Alam mo yun? Medyo matagal. He caught the crypto trend very early. So, as in, siguro sa mga pinakauna. Meron siyang, I think, nakabili siya ng 200 USD pa lang. Yung yun. Tapos biglang, after nun, na-discover niya yung mining. And, syempre, hindi ko di-disclose yung pangalan niya. Ayun. Tapos, and then, medyo, from then, hanggang ngayon, nagmamining pa rin siya. Pero, sabi niya medyo na daw eh. Ayun. Siguro, 2 halving pa daw. Medyo, mag-iisip na siya. Pero ngayon, nag-iisip-isip na siya. Diba? Diba? Yung, pero, ayun. Yun, ang malupit doon na nasabi nito ni Otaku Trends, si Where's Your Lambo? Yun, wala yung ni isang Lambo. Yun, wala yung Lambo eh. Parang lang siya. Meron siya is an FJ Cruiser. Tapos meron din siyang isang Prado.
yun, Land Cruiser naman. So, dahil nasa Pampanga nga, medyo, ano doon, yun ang trip niya, ano ba yun? Off-roading. So, very simple din yung bahay, pero malaki. Very simple, pero malaki talaga. Pero alam mong nagsi 6 digits per day, yung mga 6 digits pesos per day, yung mga tipong ganon. Anyway, sabi ko, kung natutunan ko pala sana yung ganong ano, no? Literal kasi wala siyang ginagawa eh. Alam mo yun, pawalis-walis lang dun sa facility niya. Pawalis-walis lang sa facility niya, tapos ano lang, tapos kapiraso lang din naman ng, ayun ako, Diyos ko. Kaya lalo na daw ngayon, kung if you want to get into mining daw, ang maganda dyan is try to look into a free electricity system. Yun na lang daw ang the only way ngayon para maging profitable siya. So, kung mag-invest ka sa GPU, you should invest also on sa tawag dito, sa panels, di ba? Kasi 25 years naman yun magra-run eh, di ba? Tapos every 10 years magpapalit ka ng battery. So, ROI na ROI yun, di ba? Kung sakali, di ba? Kung sakali, ROI na ROI yun. Kaso, medyo, syempre, di ba? Kasama yung kasama pa yung jumper sa... Pwede yun! Kaso masusunog yung ano mo dun, men. Di ba ano yun? Di ba pag mag-jumper ka, tutusukan mo ng karayom? Di ba? Ganun yun, di ba? Eh, ang laki ng drone nun eh. Siguro kung isa lang, okay lang. Nag-isip ko paano gawin. Buntay lang yan. Pero kung, grabe talaga. Anyway, naalala ko lang siya dahil sa... Kasama yun. Anong gamit ko for trading? MetaTrader 5 lang ang malakas. MetaTrader 5. Ito. This is the only trading platform that you need. Wala ka ng ibang kailangan pag-aralan. MetaTrader 5 lang, okay na yon. Kung gusto mo mag-trade ng crypto, meron din dito. Kung gusto mo mag-trade ng stocks, meron din dito. Indices, commodities, lahat na ng pwede mong i-trade. Kahit kapitbahay nyo, gusto mong i-trade, wala siya dito. Pero yung mga common lang, nandito yun, kompleto. So, MetaTrader 5 is the shiz, man. You can download MetaTrader 5 sa metatrader5.com. Sir, sa development ng EA, may expenses ba? Yes, meron. Meron naman. May mga, putang ina. Ikaw pala yan. Ayun, so, bakit ka nagtatanong? Ay, hindi pala si Magnus pala nagtatanong. Yes, meron. Magkano lang yun? Tapos, syempre sa una, around 500 per month ata yun o 600 per month. Magkano nga ba yun? Per year kasi bumili. Pero meron kasi tayong ginagamit nga, FX Dream. Yun, may monthly yun. So, pero ako, ang recommended ko is ang BPI, mga ganyan, pag mag-EA ka. Yes, the BPS is also, kailangan yun, di ba? So, ang binibili ko na is yung around 40 to 50 USD per month na BPS para at least alam mo yan, 4 gig USD, 4 gig gram, hanggang ano yun, hanggang 10 terminals yun, pwede. 30, hindi ata. 30 USD ba yun per month? Hindi ko na alam I don't know na. Teka lang. Tingnan ko, FX Dream. FX Dream purchase 1 month is 24 USD per month. Ayan. 24 USD 0.52 per month. Ayan. So, ayun. So, ako, ang ginagawa ko, pag wala nagpapagawa dati, hindi ako bumibili dati sa ano yun. Tapos, hanggat kaya siya ng hard coding, hindi ako gamit FX Dream. Pero nung medyo nagkapera-pera na ako, yung
ano lang, simple na lang, di ba? Alam mo yun. Ang binibili ko na yearly. Yearly na ako bumili ito, 12 months. Kasi around ano lang yan eh, around 6K. Parang, ayan, 121.55. Yan, mura lang yan kung sakali. Mura na yan, tapos sulit naman yan, lalo na kung gusto mo mag-freelance. Very, ano yan. So, minsan kasi may mga EAs naman na hindi naman kailangan ni hard coding. May mga customers naman na kaya naman sa FX Dream. Mas mabilis mas mabilis bumalik sa kinode mo, mas madaling mag-debug, alam mo yun. Kaysa tititigan mo pa yung code, tapos aalalahanin mo, bakit ko nga ba pinangalan tong ganito? Bakit ko nga ba nilagay tong ganito? Di ba? So, medyo, din. Para saan ba, sir, yung FX Dream? Dito is you can create EAs na, let's say na gusto mong gumawa ng EA na ganito. Yan. So, very simple EAs lang yung... Pwede kang gumawa ng direct EAs na by flowchart lang, di ba? So, mag-new project tayo. Let's say na TikTok EA. Ayan. So, let's say na ganyan. TikTok EA. Ayan. Di ba? So, for the TikTok EA, you can put conditions here. Tapos, may mga built-in na rin siya na ayan, may mga indicators na rin siya, 'di ba? Tapos pwede ka rin maglagay ng mga custom indicators na gusto mo, like yung itong tinanong niya, which is yung super trend. Ito, may super trend ako dito, ayan, super trend. Na so i-upload mo lang siya diyan. Then ayun, so kunwari ang condition natin ay, let's say ang condition natin is moving average MA5 is above MA20. Siguro cross above tayo. Cross above MA20. So kapag yung ganon, pag nangyari yon, maglalagay tayo ng by. Okay na, kunwari, diba? Tapos yung ilalagay nating by is pwede tayong bakal ng internet, men. Ayan, lalagay natin by, we can specify yung kung anong lot size lalagay natin, kung anong stop loss lalagay natin, di ba? Kung anong take profit, di ba? You can automate anything here na mas madali at mas mabilis ding intindihin. So, kaya ako siya pinili, hindi kami parang nag-focus sa hard coding. Kasi, hindi mo naman kasi kailangan talaga ng hard coding eh, di ba? Ang kailangan mo lang is maintindihan mo kung paano gumawa ng EA. And this flowcharting thing can, parang, alam mo yun. Di ba? Nagets mo ako? So, sobrang dali niya. Kaya, ito yung pinili ko for the course, di ba? So, ayun. Okay ba? Sir, kaya ba maglagay ng FX3 mo? Yes, oo, kayang-kaya. Ito, meron ako dito eh. Gawin mo ganito. Ayan. So, may indicators to. So, pwede ka mag-upload ng indicators dito. Ayan. So, ayan, dami ko na palang super trend eh. Nandito pa yung kay Marvin Pabis, oh. PubX Capital, super trend. PubX Capital. Nandito pa ayan, nandito yung mga super trend. Karpenko, okay din to. Supply and demand. These are the parang other indicators, di ba? Ayun, kaya FX Dreama is yun, number 1. FX Dreama is number 1, Pero kapag hardcore, sir, wala namang expenses. BIT kasi ako eh. Oo naman, wala namang expenses. Tag dito? Parang, mag-hard coding ka. Madali lang naman yung coding part. So, huwag mo intindihin masyado yun. Regardless kung FX Dream o hard coding, ang kailangan mo intindihin is the concept part. Kasi yung coding part is walang kwenta yun. Promise. Ito ang pinaka-basic na programming skill na programming problems na ang paggawa ng EA. Kaya nga ang daming gumagawa, di ba? Ang daming gumagawa. Kaso ang problema, marunong ka mag-code, hindi ka marunong mag-evaluate, hindi ka marunong mag-test, di ba? So, doon nagkakadali-dali, di ba? Ang problema is marunong ka mag-code, hindi ka marunong mag-trade. Yun ang doon ka malilintikan talaga. Nagigets mo ba ako, Magno? So,
kapag whether you want to try EA development, di ba? So, kailangan marunong ka rin mag-trade, di ba? Pwede bang makuha? Yes, of course. Pwede yan. So, demo ko rin sa'yo. Demo. Ayan. So, kanwari, ida-download na natin itong anong to, itong, what do you call this? Yung project natin to. So, you can download via .ex5, meaning ito na yung file talaga, the EA mismo. Or, yan, so nakita nyo, nag-download siya. Or you can download .lq5. So, ang mangyayari dyan is pagda-download siya nung, ito, yung source code. So, you can click that, then you can see this. Ayan. Boom. Ito na yung codes nun. Di ba? Tapos, after mo mag-ano, so, you can change the name, di ba? Kasi may mga clients na ayaw ng FX Dreama. So, kapag gano'n, tanggalin mo yung FX Dreama. Ayan, no? Tanggalin mo yung FX Dreama. Tanggalin mo, tapos. Ayan, tanggalin mo lahat ng comments. O, di ba? O. Ayan, tanggalin mo. Dalawa lang naman yan. Dalawa lang naman ang comments na may FX Dreama dyan. Yung unang-una at yung pinaka-huli. Saan na yung lintek na yun? Saan na yun? Yung makita. Ayan. So, ito. FX Dreama Builder. Boom. Ayan. O. So, ayan. So, kapag inano mo na, kapag control find mo, FX Dreama, tingnan mo, walang lalabas dyan. O, find next. Meron pala. Joke lang. Palitan natin, noalgo.com. Ayan. noalgo.com. Ayan. Ay, kailangan pala ng ano. Ayan. Ay, meron pala. Ayan. So, yan. Control find mo ulit, FX Dreama. FX Dreama. Ayan, no. Ano ba yan? Meron pa rin. Ayan, noalgo. Di pala nabura. Ayan. Burahin lang natin. Ayan. So, ayan, find natin, bang. So, walang FX Dreama dyan, men. Parang, okay na yun, di ba? So, you can, pero the logic's the same, it's the same. Alam mo yun. Kapag may sinagsasabi sa inyo na, na, hindi, mas okay ang hard-coded. Puta, mayaman ka na ba? Sabi mo ganon. Sabi mo, mayaman ka naman, linti ka. Diyan sa hard coding mo. Diba? Na. Gusto ko hard coding kasi purista ako diba? Purista ako, bullshit, man. Bullshit na bullshit 'yon. Tangina. Kung may mas madaling way para at least makapag-focus ka mismo sa logic, hindi yung nag-iisip-isip ka pa ng mga lintik na syntax na 'yan, diba? Mga syntaxes, mga yun doon ka na sa di ba? With FX Dreama kasi, makapag-focus ka sa flow. Di ba? Alam mo yun, sa logic. Di ba? O, kaysa naman ka dyan, nagdidibag-dibag ka dyan ng mga kung ano-ano, di ba? Alam mo yun. Grabe, 7K lines of code. Oh. Pero marami naman doon, butaw lang. Alam mo yun. Maraming butaw dyan. Ito, pwede mong tanggalin ito lahat. Ito, di pala. Yung on-init, actually, pwede mong tanggalin lahat ng on-init eh. Yung mga indicators, ito, bawal to, array. So, on-tick, bawal din yan, on-tick. On-trade, ito, pwede mong tanggalin ito lahat. Alam mo yan? Ang dami mo naman pwedeng tanggalin eh. So, parang kasi siya, dahil parang coder, so, mangyayari dyan is parang, marami siyang extra. Well, does it affect naman the performance din? Di ba? Nice ba? Magaling ba magbenta? Hindi ko alam eh. Hello guys! Hello sa mga bagong pasok lang. I know that my live is very alanganing oras, pero wala eh. Ito lang yung parang medyo free ako. Pang-impress din yan, sir, kasi need ilagay sa research page. Pang-impress, pang-parami ng lines. Pang-parami na, pag ikaw in-explain na ng... kapag ikaw in-explain na, di ba, ng ang dami mong lines. Di ba?
Parang itong Gabay B2. Parang itong Gabay B2 ngayon. Tingnan mo to. Ilang lines na to. Itong Gabay B2 is around... Ay, ito. Around, ano pa lang, 400 lines. Diba? So, ayun. Medyo konti pa lang. Medyo konti pa lang. Nakakapagod na eh. 400 lang, sir. Yes. Oh, yun naman ang silbi ng AI. Magpaikli ng coding eh. Magpaikli ng instruction set eh. Yun naman ang silbi nun. That's why you do AI kasi gusto mong mapaikli yung procedural procedural things. yun yung silbi nun. Diba? Yung hindi mo na explicitly itatype lahat ng mga bagay-bagay doon sa mo. So, ang gagawin mo, you run it on AI, you train it with AI, then you let AI do the parang, yung mga instructions. Yun naman ang silbi talaga ng AI, di ba? In a sense, yun talaga yung groundbreaking doon, that you don't have to know the actual procedure. Ang kailangan mo lang maintindihan is paano, ano yung mga available na data mo, at ano yung output na gusto mo, di ba? So, tapos, ang groundbreaking doon is si AI na magdedetermine kung ano yung instructions, di ba? Kung ano yung gagawin, di ba? Para magpunta doon sa output na iyon, di ba? That's essentially AI, di ba? So, nag-guess niyo ba ako? Nag-guess niyo ba yung kung paano yung AI, di ba? Anyway. Parang ginawa ko yun. Sayang yung ACG, di pinayagan EA ko kasi di raw nag-perform nung phase 1. Oo, hindi talaga papayag yun. Kahit sang broker, hindi papayag yun. Kung, per interview, kapag sasabihin niya is, what do you call it? Nag-manual ka, tapos nag-EA manual, hindi papayagan yun. You need an explicit na strategy kasi yun naman yung binabayaran sa ni prop firm eh, di ba? So hindi yun talaga papayagan. Hindi mo naman sinabi na ganun. Di ba? So what you do is you try to have first an account na dedicated sa AA mo lang, tapos an account na dedicated sa AI mo lang, ay na manual mo lang, di ba? Purely AA gagawin. Oh, okay lang. Ano mong iniisip eh. Dalawa lang naman yan, talo, panalo. Dalawa lang naman yan, talo, panalo. Kaya mo na. Masyadong isipin. Dalawa lang yan, talo o panalo. Huwag masyadong mag-isip ng mga... Diba? Tunog o hindi. Alam mo yun, pasado o hindi. You have at around 50% chance each. Tapos ang ROI mo naman per isa is napakalaki. So, alam mo yun, walang talo dun eh. Walang talo pag ganun mo iisipin, di ba? Ano naman talaga negosyo, di ba? Huwag ka lang malasin. Huwag ka lang malasin na talo ka ng agad, di ba? Unknown, what to the best. May isa pa akong iniisip, yung fund manager. Huwag mo nang anuhin yun. Nahirap yun, man. Sa akin lang. Kasi, well, bata ka pa. Alam mo yun, you don't need that pressure. So, kung ako sa'yo, kung ano yung pinakamadaling gagawin mo lang, di ba? Kung ano yung to experience. Kasi, pera, madali lang naman yun, di ba? Madali lang naman yung pera. Madali lang naman yung So, ngayon, tapos nakaisip ka ngayon ng pagkakitaan, di ba? Alam mo yun? Nakakapag-prop firm ka na, that's enough muna, di ba? Yan nga lang, okay na yan eh. Hanggang pagtanda mo, okay na. Yan ang gagawin mo eh, di ba? So ngayon, just find a way that na hindi ka mababurn out sa trading because yun yung nangyari sa akin. Yun sa pinakamasaklap na nangyari sa akin. Hindi naman masaklap, pero from time to time, nababurn out ako magtumingin sa charts, mag-code, so nakaka-burn out din kasi yung ganong So, ngayon, nag-work. Ay, hindi ko pa pala nag-work, no? Pero, di ba? Sinasabi ko rin yung kay Angelo,
Kung masyadong isipin yung pagkakitaan mo, mag-focus ka muna sa experiences mo dyan during college ka. Diba? Habang college ka, hayaan mo munang umano, diba? May tag dito? Umano ka muna dun sa, alam mo yun? Be stupid muna with money, alam mo yun? So, okay lang yan. Yung extra mo, pambili mo ng luho mo, diba? Kasi pagdating mo ng edad ko, di ba? Pagdating ko ng edad ko, tapos hindi ka maganda experience mo, pagsisisihan mo yon, men. Kasi darating kasi sa point na sasabihin, parang wala naman, parang ang dali lang naman pala gumawa ng pera. Di ba? Ang dali lang kahit naman hindi sa trading, di ba? So may utak ka eh, di ba? Alam mo yun? Sana pala, hindi ko na yun. Syempre, hindi mo na mabibring back yung mga memories na nandiyan dyan. Habang college ka, habang nagre-review ka, di ba? So, kung mo nang pansinin yung mga yan, Diyos ko po naman, magkano lang yan. Nagigitawa ako. So, yun yung parang lagi kong ina-advocate sa ganyan. Diba? Sir, may account. Wala akong account sa Funded Next, man. Bakit ano meron? Okay sila ngayon ah. Dahil pumapasa ngayon eh. Mukhang magtatagal ang Funded Next, no? Kasi may partnership na sila with MT5 eh, diba? Mukhang magiging okay yung ano nila. Mukhang magiging okay ang kanilang anong run, diba? So, wala akong account sa Funded Next. Eh. Funded Next. Parang strong nga ng foundation nila. Kasi broker sila. Sariling broker sila. Kaya malakas talaga yung ano nila, yung parang tawag dito. Yung kanilang foundation kasi own brokerage sila. Tapos yung brokerage nila is nagko-comply naman with MT5 eh, di ba? So, eto dati medyo ano ko dito kay Funded Next. Pero ngayon parang di ba? Parang lumalaban na siya kay FTMO eh. Di ba? Yun oh. Trade with yabang nila oh. Trade with MT4 and MT5, di ba? MT4 and MT5, di ba? Di ba? Yun lang, kailangan mo talagang tin doon. Kailangan mo ng tin sa WISE, di ba? Yun lang. May WISE ako. Charot lang, joke lang. Wala, ganun talaga, men. Pwede ka naman kumuha sa BIR. Above 18 ka na ba? Punta nga sa BIR. Kukatin. Oo. Punta ka sa BIR, tapos, hati kayo. Joke lang yun, syempre. Hindi, mabilis lang yun sa, sa BIR. Punta ka lang doon, sabi mo, kuha ka ng tin, kasi yun naman yung unang kuku. May valid ID kang iba? Kung may valid ID ka namang iba, pumunta ka lang ng tag dito, BIR, kuha ka ng TIN ID. Mabilis lang yon. Wala pang isang oras yon. Minsan nga guard pa yung, ayan, okay yan, national ID. Dalhin mo dun sa BIR, sabi mo, kukuha po ako ng TIN kasi kailangan po sa driver's license. Ganon, sabihin mo. Tapos, ayun, may TIN ka na. Diba? Wala bang malapit sa inyo dyan? Wala bang malapit sa inyo na, wala bang BIR online registration? Meron ata, di ba? BIR online registration. Ayan. Ito, may e-services. Ayan, Ayaw ko kung pwede na dito. Uy, palitan mo yon. Tin na lang ilagay mo, wag ganon. Try ko, hirap eh, mag-payout pa 399. Magkano yung 399? 40, 20K, 20K. Di ba? Pwede naman yun. Bakit anuhin mo doon? Ubra naman. Kasi hindi naman nag-check yun eh. Actually, hindi naman nag-check yun. Yung tin. Actually, pwede kang makigamit sa iba. Kaso illegal yun eh. So, siguro magpangalang, hindi rin naman pwede. Di ba? Bawal mag ng, di ba?
crypto method ako mag-payout. Wag ka mag-crypto payout kasi baka ma-freeze yan eh. Tapos ma-link yung ano mo. For as ang pinaka wag kasi ang mangyayari doon is syempre from Wise to banking natin, di ba? Si Wise required yun i-declare kung saan ang galing yung pera niyo. Di ba? Hindi hindi siya baliktad pala, hindi siya required na anuhin kung dollars yon tapos aanuhin niya. So sasabihin lang niya from this company USD tas USD to peso. So okay lang yon, no problem yon. Ang may problema is from crypto converted to Wise, then Wise to Philippine banking, baka matag yung matag yung account mo. So wag kang magki-crypto payout, wag kang crypto method. Lagi mong kahit medyo gumastos ka na, dalhin mo na palagi sa USD palagi. Laging ganoon ang diskarte diyan, men. Diba? Kasi para hindi ka madali sa believe me, ang daming nadadali sa ganyan. Hindi naman sila nadadali per se, pero minsan kasi na-hold eh. Katulad ko, ako na-holdan ako sa BPI dati. Diba? Na-holdan ako sa BPI, na-holdan ako sa BDO. Diba? So, ang pinakamaganda talaga dyan is through USD palagi. There's no other way better. Tapos syempre kung sabihin the best pa dyan, isa pang the best dyan, kung total nasa BIR ka na kumuha ka na ng freelancing permit. Mabilis lang din yun. Hindi ka magagastos ng doon, 3,000, meron ka ng freelancing permit. Meron ka ng business entity, mas madaling mag-withdraw nun. Kapag may business entity ka, sasabihin mo, freelancing ka, o kahit 500k withdraw mo, okay lang, di ba? Okay lang yun, tatanggapin ng bangko yun. Basta naka-negosyo ka, naka-business permit ka na negosyo, so okay lang, di ba? Gets mo ba ako? Gets mo ba yung Lodi? Yan. Maganda nakaganyan kasi marami nahuhook pag nakaganyan. Sabi, wow, ang haba naman ng trade mo. Hello guys! Hello. Gets mo ba ako, Lark Trades? Do you get me? Do you get me? Talking to you. Across the waters. Kailan pwede ma-access ang gabay, boss? Hopefully this week. Ay, ang dami kasing nakikitang mali. Ang dami ko nakikitang parang mali na Ang arte ko sa ganyan eh. So, diba? Diyan siguro nanggaling yung meaning ng green flag. Saan? Sa pag-deposit, gano'n? Yun ba? Kung doon, yes. Ganda ng topic to, boss. Kasi, hindi ko alam kung paano mina-manage ng iba yun. Yung earnings nila sa crypto, earnings nila sa forex, di ba? Ewan ko. Ewan ko kung paano sila nabubuhay na gano'n, di ba? Ewan ko paano sila nakabili yung bahay. Di ba? Siguro, sobrang laki nung kinita nila, na-cash nila yung bahay. Ako, hindi ko kaya yun eh. Ako, kailangan ko pa rin mangutang eh, di ba? Kailangan ko pa rin mangutang ng konti para makabili ng bahay, makabili ng kotse, makabili ng di ba? So, kailangan ko ng parang cash flow cash statements na parang umaano ko. So, yun lang yung only way eh. Ito naman pinagkakitaan ko. So, kailangan is mapatunayan ko sa bangko or sa BIR or sa whatever man na may pumapasok sa pera sa akin at may ginagastos ako. Di ba? Ewan ko paano nabubuhay yung iba ng ganun at nakakabili ng mga sasakyan. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung totoo ba yung tapos hindi nila alam kung paano yung proseso ng diba? Nakikita mo?
Para ulitin. Pwede sir, upload mo to. Hindi, naka-upload talaga to sa YouTube ko. Naka-upload talaga to, men. This is uploaded, di ba? Sa YT. YouTube. Di ba? Yun naman yung parang ano doon. So, syempre, kapag nagliligo, wala namang pakialam talaga kasi si ano. Ito kasi yon. Wala naman kasi talagang pakialam si BIR kung galing Forex yun. Ang mahalaga doon is nagbabayad ka ng somehow tax. So, wala siyang pakialam doon sa bank account mo. May pakialam siya is kumita ka at hindi ka nagbayad ng taxes. Yun naman yung pakialam niya talaga doon. So, ibig sabihin, kapag nilagay mo, kanwari, syempre, questionable yun. Yung account mo biglang nagkaroon ng 2, 3, 4M, di ba? Questionable yung saan nanggaling yun, di ba? Tapos foreign foreign entity pa nang galing. Siyempre, questionin yun. Ano ka, money launderer? Di ba? Hindi mo sila masisisi sa ganun. So, the only way dyan is para makampante sila. Di ba? Para makampante yung di ba? So, makampante sila. Kailangan meron kang track record na nagbabayad ka ng taxes mo, di ba? So, yun lang naman yun. Magkano lang naman yun? Compute natin ngayon. Compute natin ngayon yung, kanwari, normal na, calculator. Yan, calculator tayo. Ay, wag na lang, mag-Excel tayo. Yan, isang tayo, malupitan, di ba? Isang malupitang, tayo. So, ang babayaran mo lang na tax is ganito. Ayan. Itang ina na gano'n. Ay, no. So, let's say that you from bank. Okay? So, from bank. Ayan. So, from Forex. Ayan. So, from Forex. From Forex earnings mo. Ayan. So, let's say na ganyan. Diba? So, from Forex earnings. Ayan. Let's say, kumita ka ng, let's say, 50K. 50K pesos. Siyempre, ipo-format natin yan. Ipo-format natin. Format natin ng accounting. Tapos, siyempre, Filipino. Ayan. Ayan, okay? So, tanggalin lang natin yung mga values. Ayan. Huwag delete kasi mawawala. From Forex earnings. Ayan. Okay? So, ang mangyayari dyan, so let's say na, so, meron ka, kunwari is, ang mangyayari kasi doon is, you have, parang mangyayari is, you earned that kind of income, diba? So, 50K mo is, babawasan ng, account mo rin yung mga nagagastos mo. Let's say that you have ORs. So, meron ka mga ORs, di ba? Ito yung maganda kung meron kang BIR. Di ba? Kasi magkakaroon ka ng mga ORs or official receipts. Di ba? Official receipts. Okay na yung pangalan na yan. So, may official receipts ka, di ba? So, let's say kumain ka sa kumain ka sa yung gastos mo is naparesibo mo lahat, di ba? Let's say, hindi, wala muna. Kunwari, wala muna. Okay, so no OR first. No OR. OR value natin is 0. Yan, so 0. So, ang mangyayari kasi dyan is, yung income tax nun will be accounted as 0.25 ng earnings mo. So, which is ito times 0.25. Yeah, so 12,000. So, ang mangyayari doon is total take home mo, total take home money will be this one, di ba? Okay. Okay.
50 minus ito. So, from 36, 37, di ba? Medyo malaki, di ba? Masakit, di ba? Pero, syempre, gagastos ka naman eh. Alam mo yon, gagastos ka naman sa paligid. So, ang ibabawas lang sa iyo is yung actual na kinita mo minus yung ginastos mo. So let's say na bumili ka ng cellphone worth 20k, 'di ba? So 20k pesos na ganyan. Ang mangyayari diyan is yung income taxes will be 50. Yung OR value, which is yung summation ng mga resibo mo, 'di ba? Yan, times point times 0.25. Boom. So 42, 'di ba? So 42k na lang yung ano mo, yung pati-take home mo kapag gumastos ka ng 20 mil para sa sarili mo. Basta naka-OR doon sa business mo, 'di ba? Yun. 'Di ba? Nagigets niyo ba ako? So ibig sabihin, let's say na bumili ka pa ng 30. Ayan. So, 45, halos wala na eh, di ba? Halos wala na silang kukunin eh, di ba? Basta gumagastos ka. Nagigets mo ako? So, yun yung advantage doon. So, let's say that meron kang resibo, di ba? So, mga friends mo, ganyan. Mga friends mo, tuwing kumakain sila is nagpaparesibo sila, pero they don't need naman yung resibong yon, di ba? So, pwede mong kunin yon, ipambawas mo sa tax, di ba? Yun yung silbi nun eh. Yun na talaga yung parang mangyayari sa dyan. Mag-iipon ka ng resibo para pambawas mo sa tax. Kasi kapag wala kang OR, ang laki ng mababawas sa'yo, 12 mil. Di ba? 12 million sa 50k. So, let's say na 1 million. Ayan, so may 1 million na ganyan, di ba? 1 million, pero gumastos ka ng let's say 10,000. Ito, take home mo lang is 750. Pero syempre, pag gagastos ka ng 500,000, ayan. Diba? Pero malupit doon, kung ang declared lang naman na pumasok sa bangko mo is below 250k, walang income tax yun, kapatid. Diba? So, take home mo lahat yan. Diba? Pero, meron ka pa ring money trail. Nakakautang ka pa rin, di ba? Nagigets niyo ba ako? Sobrang parang laking bagay. Yung money trail talaga ang malaking bagay doon, man. As in, sobrang laking bagay niya for someone living. So, ewan ko. Di ko alam kung paano na ginagawa ng iba yan, di ba? So, ipapakita mo sa Bank 4. Hindi, wag mo na yan. Ang pakita mo is ang kailangan lang nila is freelancing. So sabihin mo ganun lang sabihin mo. Kasi totoo naman eh, you are a freelancer for that broker. 'Di ba? You are a freelancer for that broker. So freelancing lang talaga 'yun. Freelancing earnings from that company. So parang anong nangyari is naging client mo yung company na 'yon and binayaran ka nila. So ganun lang naman yung yun. Papayagan na 'yun ni BIR. Papayagan na rin yun ni So kaya ang nakikita mo dyan, yung may mga ibang content creators na ang resibo nila is consultancy because yun yung parang diba? Yun yung parang what do you call this? Yun. Yung consultancy kasi at least nila, parang nagpa-consult si broker sa kanila, gano'n, nagpa-consult sila sa nagets mo ba ako? Yun. Kung ipapakita na forex, kasi hanggang ngayon, medyo tabu pa yan dito, di ba? Pero, of course, don't lie also. So, ang sasabihin mo lang is you are doing freelance work for that broker. Doon, di ba? So, konting parang, tsaka hindi naman tatanong yun. Sabihin mo lang, freelancer ka, gano'n. Hindi tatanong yun. Okay? Okay ba? Okay ba?
Sabihin mo lang, edi ano ka, di ba? Yung per year. Oh, per year yun. Per year. $250 yun. Hindi, $250 yun. So, $250, yung ano na, yung minus na nung, so, ano kasi yan eh. So, parang, taxable income. So, ibig sabihin, so let's say na ganito. So, ang taxable income mo is forex earnings minus yung OR value, which is 250. Tapos, income tax is 0.25 non. Tapos, taxable income minus ito. So, yan. So, 187, di ba? 250 yun, wala kang babayarang tax nun kapag below 250. Pero, syempre, paano pag nag-255? Hindi gumastos ka ng 5K. Ayan, yung taxable income mo is bumaba pa. Nag-gets mo ba ako? Ayan. 245 ka pa rin, di ba? Nag-gets mo ba? Nag-gets mo ba yung ano? Hindi naman siya loophole, pero ganun ganun talaga yun di ba? So, 250K, ayan, so 250. Let's say na ang gusto mo is for 500K ang pumasok sa'yo. Ay, 5 million ang po dyan. 500K. Ayan, 500K. 495 yung taxable income mo. Diba? Pero ang malupit doon, gumastos ka ng or maghanap ka ng resibo. Maghanap ka ng resibo na magpapa 250 dyan. So, let's say na 300. O, ang taxable income mo na lang is ito. Diba? Ay, mali. Ano ba yun? Ayan, ito pala. Maghanap ka ng resibo na let's say na worth 100K. Ayan, so 400K para siguro mga 250K na worth ng resibo. Summation naman yun So, pasok ka pa rin dito. Di ba? Pasok pa rin dito, di ba? So, may bra po kayo, sir. Wala. Bra? Suot na bra? Wala akong bra, men. 250K per year. Oo. Diba? Buti na sabi mo yon kasi syempre yung ano yan. So, ayun. Hindi gumastos ka. Di ba kakain ka naman? O, so for the year naman, kakain ka naman di ba? So, let's say na ang kinita mo sa Forex buong taon is 1M. Ganyan. 1M. Di ba? Mag-grocery ka. So, let's say na 120K per Tapos, let's say na nag-aircon ka palagi, so 5 times 12, 50, 60K ang iyong kuryente. Tapos, let's say na 12K yung iyong tubig per year. Let's say na bumili ka ng bagong cellphone, ng iPhone, na worth 50K. Bumili ka ng computer set na worth 50K. Ay, lahat may equals. Taxable income mo is pa rin doon, 'di ba? Nakatipid ka. Kaso problema, bumili ka ng motor. Ayan, so napapapasok mo naman siya 'di ba? Every quarter, depende sa i-declare mo. Pipiliin ka doon Papipiliin ka kung ang gusto mong pag-declare is every month or every quarter or every twice a year. Pwede 'yon, 'di ba? Dami na binili para sa dami na Hindi, para sa'yo naman yun Para sa'yo naman yun. Hindi mo naman quote and quote, bibilin. Ang kailangan mo lang, technically, is DOR. Yung resibo lang ang kailangan mo. Diba? Yung resibo lang ang kailangan mo na, di mo, dito may kahon ako ng resibo. Diba? Yung resibo lang ang kailangan mo. Doesn't necessarily na ikaw ang gumastos. So, ang mangyayari sa'yo, kapag yung medyo taga-kolekta ka ngayon ng resibo sa bahay nyo. Diba? Kapag kumakain kayo, tapos, may gathering kayo ng friends, diba?
So, makikipag-unahan ka ngayon. Sabihin mo, akin na lang yan, pa-OR ako. Ay, nako. Hindi na. Ano lang yon? Kung sunog ka, wala kang babayaran. Ang labo nun eh. Ang labo nung paniniwalang yon. Pero kung wala ka namang kinita, hindi wala kang babayaran. Di ba? Nagagets mo ba ako? Kung walang kinita yung negosyo mo, ano, pagbabayaran ka pa rin ng tax? Hindi naman. Ang labo nung mindset na ganun eh. Hindi ganun yun. The only thing na taxable is yung income. Which is income, is kita mo yun. Ibig sabihin, may pumasok na pera sa'yo. Kapag nasunugan ka ng account, o kaya wala kang kinita, o walang kita yung negosyo mo, wala kang income. So, walang income tax yun. Diba? Nakikita niyo ba ako? So, very simple. Ha? Do you get it? Did you get it? Lark Trades? Do you get it, man? Hindi naman ako expert, pero simple lang naman yan. Ha? Ang target natin, guys, is 250k. Tama, ang target is 250k. Yun lang yung target doon. Yun lang talaga. Ang target doon is kapag nag-below, pag nakakuha ka na ng BIR, yeah, ang target mo is below 250k yung kikitain mo, di ba? So, pwede mo namang i-hold yun kung nandun sa ibang bansa, o 250k muna, di ba? Buhay ka na to 250k. Mas Mario Jose, magkano yun? Teka lang, calculator natin. Ay, ito pala, may Excel pala dito. 250k divided by 12. Oh. 12. 20k, buhay ka na dyan. Buhay ka na dyan, di ba? 250k, okay na yan. 20k per month. Ano, i-grocery mo ng 20k per month kahit araw-araw kung mag-spam, okay lang eh. Di ba? Mahal lang spam, ano? Pero, no problem yun. Di ba? Kung medyo hindi mo naintindihan, nasa YouTube ko to. So, punta mo lang yung YouTube ko. So, ayun. Diba? Okay ba? Is that good? Yung topic natin, hindi na tayo nakapag-react sa mga TikTokeries. Kaya bukas na lang, Bukas na lang tayo So, anyway, maraming salamat sa pagtambay na naman sa isang oras ng... I hope na may natutunan kayo. I hope may natutunan kayo sa akin for the last 1 hour. At mag-aano tayo. So, bukas na lang yung sa'yo, Torjack. At isang oras lang ang limit ko. Maraming salamat! See you tomorrow, same time. Paano magbabay?